So what's up mga ka-vlog-vlog? Nandito naman ulit tayo sa ating munting YouTube channel. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So samahan nyo ako mga ka-vlog-vlog. Pupunta tayo ngayon sa ating poultry house. Then i-check natin yung ating mga alagang layers. Then sasagutin ngayon natin dito sa ating video yung top 10 questions with regards to layer production business or egg farming business. So samahan nyo ako mga ka-vlog-vlog. Tara! So nandito tayo mga ka-vlog-vlog sa loob ng aking poultry house, kung saan nandito yung aking mga alagang layers. 65 in total na RTL. Ito yung panimula ko para sa pangarap kong much bigger, and sana mapalago ko tong negosyong ito and hopefully maging successful yung egg production business. So total of 65 RTL or ready to lay na chickens. So sasagutin ko mga ka-vlog-vlog yung top 10 questions with regards to backyard egg farming. So ito yung mga questions ng mga ka-vlog-vlog natin previously doon sa mga comment sections ng ating mga previous videos. So unahin na natin yung comment or questions ni Mr. Kion Saldivar. Yung tanong niya is, magkano daw ba yung gastos ko kasama na yung pagpapagawa ng kulungan, poultry house, then yung pagbibili ng RTL or layers. So umabot ng around 60,000 pesos yung aking kapital with regards to 65 heads na RTL. Yung tanong naman ni Miss Jane Kinanola, magkano daw ba yung isang piraso ng RTL? So, nabili ko yung RTL ko per head around 435 pesos per head. So, ngayon yung price range ng RTL is around 400 to 500 pesos. Depende pa sa pag-uusap ninyo and agreement ng dealer ng RTL. Yung pangatlong tanong naman ay galing sa ka-vlog-vlog natin na taga Kamsur kay Miss Joan Ganilla. So yung tanong ni ka-vlog-vlog Joan, saan daw ba nakakabili ng RTL? So yung RTL na nandito sa akin, nabili ko siya through online sa dealer. Yung dealer na yon ay nakausap ko lang galing sa mga FB pages, si Ma'am Bloom Olindan. Kung gusto nyong bumili ng RTL, legit supplier po yan si Miss or si Ma'am Bloom Olindan. Yung pang-apat na tanong ay galing sa ka-vlog-vlog natin kay ka-vlog-vlog Vanogre. So yung tanong niya is kung okay lang daw bang lupa lang yung sahig ng ating poultry house. So ang sagot ko dyan ay okay naman as long as laging nalilinisan, at the same time ma-maintain nyo lang yung cleanliness and proper sanitation ng inyong poultry house. Wala pong problema dyan. Panglimang tanong ay galing kay ka-vlog-vlog na Eman. Ang tanong niya is, ano ba yung indikasyon na malapit ng mangitlog yung ating mga alagang RTL? So, madali lang naman yan malaman kung malapit na yung mangitlog. So, i-check nyo lang naman yung edad niya, at the same time yung palong. Ako ang palatandaan ko is kapag sobrang lapad na ng palong tapos sobrang pula na, then at the same time yung edad niya is more than 20 weeks old na, yan automatic alam na natin yan na mangingitlog na yan. Pero may mga layers naman na within 16 weeks old pa lang ay nangingitlog na yung mga layers na yon. Depende na lang sa quality ng inyong layers. Galing din sa isa nating viewer or ka-vlog-vlog, ano daw ba yung pinapakain natin or pinapatuka sa ating mga alagang layers? Kung makikita nyo, ang pinapatuka ko na sa kanya ngayon ay laying mash. So laying mash na po yung pinapatuka natin sa ating mga alagang layers. Kapag below 16 weeks old, I suggest na grower feeds para at least lumaki agad yung ating mga alagang layers. Pero kapag tumungtong na siya ng around 18 weeks old, mas maganda na bigyan na natin sila ng laying mash. So laying mash po yung binibigay natin. So yung pang-pitong tanong ay galing sa ka-vlog-vlog natin si Sir na Giovanni. So ilan daw ba yung lifespan ng ating mga alagang RTL?
with regards to the production period, pwede silang makapagbigay ng magandang egg production hanggang 5 years. Pero kung depende pa rin sa inyo, sa akin kasi ang target ko lang dito sa ating mga alagang RTL, after 3 years ay papalitan ko na sila para at least makapag invest tayo sa panibagong mga alagang RTL. Palong katanungan naman galing kay kablog-vlog na Yugo, ano daw yung magandang gawin sa mga cald ng RTL o yung mga matatanda na. So ang maganda dyan is ibenta mo para at least mayroon ka ulit bagong kapital na pwedeng magamit pambili ng bagong RTL. Yung iba kasi it's either ikonsumo nila or ibenta. Pero sa atin na mga negosyante, mas maganda na ibenta natin para may pera ulit tayong pambili ng panibagong mga RTL. Yung pangsyam na katanungan ay galing kay kablog-vlog na Marjun. Ano ba daw yung breed ng ating alagang layer? Kung white leghorn po ba? So yung alaga natin is, ang breed niya talaga is white leghorn. Pero ang strain na nandito sa atin ay white decalb. So white decalb po yan, yung ating mga alagang RTL. Yung last na katanungan naman ay kung bakit daw ba mas pinili ko yung white na eggs compared sa brown egg na laying chicken. So yung pinili ko talaga is yung nagpo-produce ng white eggs kasi ito yung common na itlog na nabebenta at mas madali siyang mabenta para sa akin compared sa brown eggs. So yun lamang po mga vlog-vlog. Maraming salamat sa suporta sa ating munting YouTube channel. Sana may natutunan kayo at nasagot ko yung inyong mga katanungan. So kung may mga katanungan pa kayo with regards to backyard egg farming, just comment down below, then sasagutin natin yan. Huwag kayong mag-alala, sasagutin ko yan pa isa-isa. So maraming salamat sa lahat ng ating supporters ng The Backyard Farming.